Kabanata 1056. Hiniling ni Lito kay Henren na umalis muna, pagkatapos ay bumaling kay Yanyan, nagtatrabaho ka ba sa Lingxiao Academy? Tumango si Yanyan, nasa clerical position ako. Bakit mo na itanong? Diretsahang tanong ni Lito, ano ang hitsura ng mga nangungunang eksperto ng akademyang ito? Sinabi ni Yanyan, ang Lingxiao Academy ay isang lower-level academy. Mula rito, ang mga mag-aaral ay maaaring ma-promote sa middle-level academy. Kung ikaw ay sapat na mahusay, maaari ka pang makapasok sa isang higher-level academy. Sinasabi na ang ilang nangungunang mataas na antas ng akademya ay may mga magsasaka mula sa larangan ng paglilinang na nangangasiwa sa kanila. Pinipili nila ang mga elite na papasok sa larangan ng paglilinang at nagsimula sa totoong landas patungo sa paglilinang. Sa puntong ito, tumawa si Yanyan at sinabing, gayunpaman, ang pinakamagaling lamang ang makakagawa nito. Ang posibilidad ay mas mababa sa isa sa 10,000. Sa nakalipas na 7 taon, isang tao lamang ang napili para makapasok sa cultivation realm. Para sa karamihan ng mga tao, kung maaari silang pumasok sa isang mas mataas na antas ng akademya upang linangin, sila ay napaka-promising kapag sila ay nagtapos. Naantig si Lito. Tila maaari niyang piliin na pumasok sa akademya at pagkatapos ay pumasok sa cultivation realm. Nang makita si Lito na malalim ang iniisip, nagtanong si Yanyan, gusto mo bang sumali sa akademya? Tinanggo ni Lito ang kanyang ulo, ngunit hindi inihayag ang kanyang intensyon. Hindi siya pinagdudahan ni Yanyan dahil, para sa maraming tao, ang pagpasok sa isang akademya para sa paglilinang ay ang kanilang panghabambuhay na pangarap. Gayunpaman, tumingin siya kay Lito ng may simpatiya at sinabing, kahit na ang Lingxiao Academy ay isang mababang antas ng akademya, mayroon itong mga kinakailangan sa pagpasok. Ang pinakamababa ay magkaroon ng pang-apat na baitang espiritual na ugat. Ang iyong espiritual na ugat. Nanatiling tahimik si Lito. Wala siyang espiritual na ugat. Ito ay talagang isang dilema. Sinabi ni Yanyan, kung gusto mong linangin, mayroon pa ring paraan. Ang Yungchong City ay may akademya na hindi nangangailangan ng espiritual na mga ugat para sa pagpasok. Mayroon lamang itong mababang antas ng mga kondisyon sa pagtuturo. Kung hindi ka tatutol, maaari mong suriin ito. Natuwa si Lito, saang paaralan. Saglit na nag-isip si Yanyan, sa tingin ko ito ay tinatawag na Yunpeng Academy. Tahimik na binanggit ni Lito ang akademyang ito at sinabi kay Yanyan, salamat. Ngumiti si Yanyan, ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Nang umalis si Lito sa bahay ni Yanyan, hindi niya inaasahan na naghihintay pa rin si Henren sa labas. Paglabas niya, si Henren ay sumugod sa kanya. Bakit nandito ka pa? Pumunta ka kung saan cool. Sumulyap si Lito sa kanya. Sinabi ni Henren, hindi, gusto kitang sundan. Medyo naiina si Lito at sadyang sinabi, sa paggawa nito, para ka na sa alagang aso ko. Hindi ka ba maaaring magkaroon ng respeto sa sarili? Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Henren, at tila may kaunting pagmamalaki, ako ang aso ni Brother Lito. Tumingin si Lito kay Henren, iniisip kung siya ba ay may sakit sa pag-iisip. Para sa mga taong tulad nito, na hindi maaaring makipag-usap ng mabisa, ayaw ni Lito na mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Tinanong niya si Henren, hindi ka ba nasa kulungan? Paano ka nakalabas? Tumawa si Henren, wala akong ginawang mali. Gusto lang nilang gawin ko ang isang bagay para sa kanila, tumanggi ako, at nagalit sila at ikinulong ako. Paano ka napalaya? Tanong ni Lito. Sumagot si Henren, upang masundan si kapatid na Lito, kailangan kong magpakumbaba at tulungan silang gawin ang kanilang trabaho. Ngayon, ako ay isang malayang tao. Sumulyap si Lito sa kanya, hindi mo kailangang ipahiya ang iyong sarili, it's pretty good in jail. Ang manatili sa tabi ni Brother Lito ay ang pinakamahusay. Sabi ni Henren, tumatawa ng matalim. Tinitigan ni Lito ang kanyang nakakalokong ngiti, halos hindi naaalala kung gaano kabanggas ang hitsura ni Henren kapag siya ay nakikipaglaban. Anong kakaibang karakter? Tinanong ni Lito si Henren, alam mo ba kung saan matatagpuan ang Yunpeng Academy? Tumango si Henren, oo. Dalhin mo ako doon, utos ni Lito. Ngunit si Brother Lito ay kailangang mangako sa akin ng isang bagay, matalinong tugon ni Henren. Nagtaas ng kilay si Lito, nakaramdam ng gulo, ano iyon? Sumagot si Henren, hindi mo ako dapat itaboy. Nais kong sundan si kapatid na Lito araw-araw, upang pagsilbihan si kapatid na Lito, upang magtrabaho tulad ng isang baka at kabayo para kay kapatid na Lito. Sa kawalan ng salita, sumagot si Lito, natalo lang kita. Hindi mo kailangang kumilos ng napakaalipin. Ang maliliit na bituin ay kumikislap sa mga mata ni Henren, dahil lang sa mas malakas ka kaysa sa akin, higit sa lahat.
Ngunit hindi ako palaging mananatiling ganito na magpakumbaba. Habang ang mga mata ni Henren ay nananatiling masaya, ang kanyang bibig ay nagpahayag ng isang nakakataas na pagbabanta. Sa araw na hihijitin kita, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Oh, hindi nabalisa si Lito sa pahayag. Kung tutuusin, hindi siya haharapin ni Henren, si Lito kundi ang matandang ninuno na umiral ng higit pang mga taon na hindi mabilang ng sinuman. Kung gusto niyang talunin ang matandang ninuno, mas mabuting mabuhay muna siya ng ilang 10,000 taon. Dinala ni Henren si Lito sa Yunfeng Academy, at pagdating nila sa akademya, halos lumuwa ang mga mata ni Lito sa gulat. Ito ang pinakasirang paaralan na nakita niya sa buong buhay niya. Kinalawang ang mga inscription sa tarangkahan, maging ang bakal na pinto ay kinakalawang hanggang sa kalahati ng laki nito. Sa pamamagitan ng mga kalawang na butas, bahagyang nakikita ang mga labi ng nawasak na loob at nagkalat na mga damo. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, "Dam, may tao ba sa loob?" Sinabi ni Henren, "Hindi ko alam." Nang papasok na ang dalawa, may boses na nagmula sa madilim na guardroom, "Sino ang nandyan?" Nagulat si Lito at lumingon upang tumingin, at nakita ko ang isang payat na matandang lalaki na nakatank top at nakatsinelas na naglalakad palabas ng guardroom. Ang matanda ay may hawak na isang mangkok ng instant noodle sa kanyang kamay, humihigop dito habang nakatingin kay Lito. Naisip ni Lito na ito ang bantay pinto, kaya nagtanong siya, "Tito, narito ako para magparehistro, saan ang tanggapan ng admission ng paaralang ito?" "Ano? Nandito ka para magparehistro?" Nagliwanag ang mga mata ng gatekeeper sa sinabi ni Lito, at hinawakan niya ang kamay ni Lito ng may takot, na parang natatakot na baka tumakas siya. Naramdaman ni Lito na parang gutom na lobo ang mga mata ng matanda at sinabing, "Oo, nandito ako para magparehistro." "May problema ba?" Excited na hinayla siya ng matanda papasok sa guardroom at inilabas ang isang naninilaw na form mula sa isang sira-sirang drawer, "Fill out the form." Napakasimple ng form, pangalan lang at petsa ng kapanganakan, at mabilis itong natapos ni Lito. Inalis ng matanda ang form, nakipagkamay kay Lito at binati, "Congratulations, opisyal ka ng estudyante ng aming akademya. Mangyaring magbayad ng tuition fee na 5,000. Habang sinasabi niya, iniunat niya ang kanyang kamay kay Lito para humihingi ng pera. Natigilan si Lito, "Iyon lang ba, hindi mo ba ako kailangang tasahin?" Bahagyang tinapik ng matanda ang balikat ni Lito, ngumiti ng malawak, "No need for assessments, young man. To tell you the truth, the moment I saw you, I knew you are a rare cultivating talent. You're bound to shine in our academy." Tahimik na tumugon si Lito, "Wala akong espiritual na ugat." Medyo nabulunan ang matanda sa kanyang mga sinabi, pinilit na tumawa, "Walang problema iyan, may mga paraan para maglinang ng walang espiritual na ugat. Ngayon, sapat na ang walang ginagawang usapan, ibigay mo ang tuition fee." Napagtanto ni Lito, ang Yunfeng Academy na ito ay isa lamang malaking scam sa paggawa ng pera. He waved his hand, "I'll go check out some other places." Agad na napaluhod ang matanda, kumapit sa binti ni Lito, "Binata, kung sa tingin mo ay masyadong mahal ito, maaari ka naming bigyan ng 10% diskwento sa iyong tuition fee." "Hindi na kailangan." Hinailan ni Lito ang kamay ng matanda. 20% off, sabi ng matanda. Nagpatuloy si Lito sa paglalakad palayo, ang matanda ay nagsumamo, 30%, hindi kukulangan. "Lito, kahit na libre, hindi ako interesado." Ang matanda ay mukhang nanlumo habang si Lito ay aalis na. Maya-maya lang ay may babaeng lumapit sa kanila. Siya ay nakasuot ng isang maayos na pulang tracksuit, ang kanyang matangkad na balingkinitan na figure at cool, katanji tanging mga tampok ay gumawa ng isang kapansin-pansin na impresyon. Ang kanyang hanggang baywang na buhok ay lumilipad sa simoy ng hangin habang naglalakad. Kahit na sa isang ordinaryong tracksuit, ipinakita niya ang kagandahan. Upang ilagay ito sa isang salita, napakaganda. Gayunpaman, hindi sapat ang kagandahang nag-iisa para mabagyo si Lito. Nakipagpalitan siya ng tingin sa dalaga, saka nagpatuloy sa paglalakad. Biglang, isang boses ang umalangaw sa kanyang ulo, na tila mula sa isang ninuno, "Tumigil ka, samantalahin ang pagkakataon kasama ang babaeng ito." Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, bumulong-bulong, "Ancestor, masyado kang kasali. Hindi ako interesado sa kanya." "Brat, ano ang iniisip mo? Ang babaeng ito ay may likas na espiritual na katawan, isang pambihira sa lahat ng 4 na karagatan. Walang masama kung makilala mo siya." Saway ng nuno. Katawang espiritual. Nagulat, lumingon si Lito para tingnan ang babae. Nang mapansin ang kanyang titig, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng dalaga.
Sa isang mabilis na sipa, itinulak niya ang isang matandang nakaharang sa pintuan, binuksan ang sira-sirang pintuang bakal, at pumasok sa akademya. Tila nakasanayan na ng matanda ang ganitong pagtrato, isang, aw, lang ang binibigkas ng walang anumang reklamo. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niya ang patuloy na titig ni Lito sa babae. Nakangiting sabi niya, "Young man, bibigyan kita ng 30% discount. I can even introduce you to each other." Talaga? Sagot ni Lito na may pag-aalinlangan. "I swear to the heavens, this is the truth. Kung hindi, naway tamaan ako ng kulog." Itinaas ng matanda ang tatlong daliri sa langit. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, isang kulog ang sumabog mula sa itaas. Nagkataon lang. Maingat na hinawakan ng matanda ang kanyang ilong. Sumulyap si Lito sa gate sa huling pagkakataon. Ang pulang figure ay nawala na. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, dahil wala siyang pinag-ugatan na espiritual at maaaring hindi siya tanggapin ng ibang mga akademya, tila wala siyang pagpipilian kundi ang pumili sa Yunfeng Academy. Sige, eto na ang pera. Agad na nagbayad si Lito. "Congratulations, you are officially a student of Yunfeng Academy. Here's your badge, remember to wear it every day." Ibinigay ng matanda kay Lito ang isang medyo katanji-tanging, gintong hugis ulap na badge. "Nako, nakalimutan kong banggitin, kasalukuyang nagtatrabaho ako. Baka sa weekends lang ako libre," sabi ni Lito. Kinawian ng matandang lalaki ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan, "Hindi iyon problema. Malaya kang pumunta anumang oras, or not to come at all." Nawala nang masabi si Lito. Masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang akademyang ito. Ngunit sa isang paraan, ito ay lubos na perpekto para sa kanya. Kailangan lang niya ng enrollment status, at ang kalayaang nauugnay ay medyo maginhawa. Matapos ayusin ang lahat ng ito, inakay ng matanda si Lito sa kanyang dormitoryo. Nang malapit na silang umalis, nagtanong si Henren, "Ano ang dapat kong gawin, Brother Lito?" That old man stated, "Pwede ka rin mag-enroll, at may 30% off din para sa iyo." Ngumisi si Henren, "Hindi ka karapat-dapat na turuan ako." Mahinaong tumugon si Lito, "Kung gusto mo, maaari kang maghintay sa labas. Kung hindi, maaari kang umalis." Pagkasabi noon, iniwan ni Lito si Henren at sinundan ang matanda patungo sa dormitoryo. Parang sira-sira ang dormitoryo. Ito ay isang anim na palapag na gusali na halos walang nakikitang mga estudyante. Tinanong ni Lito ang matanda, "Ilan ang kabuoang estudyante sa akademya?" The old man let out a chuckle, "Busy lahat ng students natin sa work nila, and not always at the academy. After a couple of days, there will be a morning meeting and everyone will come. Then you know." Pagkatapos, huminto ang matanda sa harap ng isang silid, binuksan ang pinto. Sa isang langit-ngit na ingay, isang rundown na dormitory room ang inihayag sa harap ni Lito. May mga bunk bed dito, kabuoang 4, ngunit isang kama lang malapit sa bintana ang may kubrekama. Parang isang tao lang ang nakatira dito. Sabi ng matanda, "May estudyante na dito. May 3 posisyon na natitira para piliin mo." Tanong ni Lito, "Paano ang kubrekama?" Sinulyapan siya ng matanda, "Bring your own." Si Lito, "Sige na." Kabanata 1057. Paglabas ng dormitoryo, pinangunahan ng matanda si Lito sa paligid ng paaralan. Maliit at sira-sira ang paaralan, at napakabilis nilang natapos ang paglilibot dito. Binalak ni Lito na umalis at tinanong ang matanda, "Oy, wala pa akong nakikitang guro sa paligid, nasaan kaya sila?" Tinuro ng matanda ang sarili, "Ako rin." "Lito, ikaw lang mag-isa." The old guy chuckled, "Hindi naman ganoon kalaki ang mga estudyante, I alone suffice." Inis, bamantong hininga si Lito at muling nagtanong, "Ano naman ang tungkol sa principal?" Muli, itinuro ng matanda ang sarili, "Ako rin." Nakaramdam si Lito ng malakas na salpok na tumakas, "Maaari ba akong makakuha ng refund ng tuition?" Umiling ang matanda, "Hindi." Noon lang, nagmamadaling tumakbo ang isang lalaking estudyante at bumulalas, "Kuya Lou, grabe, binubugbog na naman ni Netania ang mga tao. Ano ba? Ang babaeng iyon, naghahanap ng gulo para sa akin araw-araw. Dalhin mo ako doon." Siya ay mukhang galit na parang tigre, ang kanyang balbas ay puno ng galit. Sumunod din sa kanila si Lito, at nakarating sila sa isang rundown na bungalow. Nakita nila na may maliit na tao na nagkukumpulan. Ang babaeng naka-red tracksuit na nakita niya kanina ay nagpinang isang lalaki sa ilalim ng kanyang paa, habang dinidilaan ng isang ice cream. Ang kanyang balingkinitang figure ay naliligo sa papalubog na araw. Ang kanyang malambot na dila ay bahagyang dinilaan ng ice cream, na lumikha ng isang medyo magandang tanawin.
Gayunpaman, kung titingnan ng lalaking nasa ilalim ng kanyang mga paa, bagbog na itim at asul, malalaman ng isa na hindi siya isang dalisay at inosenteng dalaga, ngunit sa halip ay isang maningning ngunit mapanganib na Venus flytrap. Nathania, ano na naman ang ginagawa mo? Pabayaan mo siya. Halatang hindi nagulat ang matandang si Lu, hindi niya ito unang beses na masaksihan ang ganoong eksena. Si Nathania Zhang ay hindi nakinig sa utos ng matandang si Lu. Nakangiting sabi niya, hindi. Ikaw anong ginawa niya para i-provoke ka? Ang matandang si Lu ay tila nag-iingat kay Nathania, sinusubukang mga tuwiran sa kanya. Hindi ko lang siya gusto, simpleng sagot ni Nathania Zhang. Hindi nakaimik ang matandang si Lu. Ang chubby na inaapakan ni Nathania ay tinatawag na Limiel, na madalas nanunuhol sa kanya sa likod. Hindi kinaya ng matandang si Lu na makitang Binyo bully ang kanyang kooperatiba na estudyante. Sa isang twist ng kanyang mga mata, nilinggan niya si Lito, isang bagong dating naka-enroll lang sa paaralan. Sinabi niya kay Nathania, dahil mayroon tayong bagong kapwa mag-aaral, Nathania Zhang, mangyaring ipakita sa kanya ang paligid ng paaralan. Nang lumabas ang kanyang mga salita, ang lahat ng mga estudyante ay nakikiramay kay Lito. Kahit na si Nathania ay maganda, siya ay isang kilalang school devil. Ang sino mang manggulo sa kanya ay hindi makakaligtas sa pambubugbog. Dahil malakas ang kanyang lakas, walang makakatalo sa kanya, matatalo lang niya. Itinuro ang sarili sa hindi makapaniwala, nagtanong si Nathania, ako. Tumango ang matandang si Lu, tinapik si Lito sa balikat, ang batang ito ay interesado sa iyo. Dapat mong subukang makibagay. Napangiti si Nathania, dumiretso na naglakad palapit kay Lito, napakalakas ng kanyang aura, at nagtanong, interesado ka ba sa akin? Nang makita ang mga reaksyon ng kanyang mga kaklase, naisip ni Lito sa kanyang sarili, nako, itinapon ako sa mga lobo ng matandang si Lu. Gayunpaman, nagpakita siya ng interes kay Nathania. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at tumango, oo. Sa sandaling iyon, tahimik na kinuha ni matandang Lu si Limiel at tumakas. Ang ibang mga kaklase ay yumuko kay Lito, mag-iingat ka, bagong dating. Pagkatapos ay nagkalat sila na parang mga ibon at hayop. Pinagmasdan ni Lito ang kanyang mga kaklase na umalis at hinawakan ang kanyang ilong, well. Nathania, parang hindi ka masyadong sikat. Ngumuso ng masama si Nathania, bakit ko ipagmamalaki ang kasikatan sa mga talunan na ito? Medyo nabulunan si Lito, kanina pa niya napansin na kulang ang mga kaklase niya. Disenteng kakayahan. Mali ang ginagawa mo. Paano mo na pag-uusapan ang mga kaklase mo? Buti na lang schoolmates tayo. Dapat pala kaibigan tayo. Tsaka babae ka. Dapat. Bago natapos ni Lito ang kanyang pangungusap, sinipa siya ni Nathania sa balakang at napasigaw sa sakit. Hinawakan ni Nathania ang kanyang buhok, at isinubsob ang kanyang mukha sa sahig. Sino ka para sermonan ako? Tingnan mo ang sarili mo, walang kwentang tanga na walang kahit espiritual na ugat. Sinabi ni Nathania sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Si Lito ay sumumpa, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nabasag sa lupa. Grabe ang pakiramdam. Ngunit ang kanyang kasalukuyang panloob na lakas ay nakabawi lamang ng wala pang 1,000,000, at hindi siya kalaban ni Nathania. Sumigaw siya sa kanyang isipan, mga ninuno, bilasan ninyo akong iligtas, kung hindi kayo kikilos ngayon, magwawakas ang inyong angkan. Ang kanyang ninuno ay walang pakialam na sumagot, huwag kang mag-alala, hindi kanya papatayin. Sa karamihan, siya ay bubugbugin ka. Sabi nga, bawal bugbugin, walang kakilala. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Lito, ancestor, hindi ikaw ang binubugbog, hindi ka nasasaktan, tama. Malumanay na sumagot ang kanyang ninuno, tama iyan. Lito. Tila medyo naaawa ang mga ninuno kay Lito, na bumawi dito, huwag kang mag-alala, paprotektahan kita, hindi ka mabubugbog ng kakilakilabot. Lito, so sa tingin mo magpapasalamat ako. Sa pag-uusap, si Lito ay sinipa na ng 100 beses, ngunit sa kanyang pagkamangha, tila wala siyang nararamdamang sakit. Ang mga ninuno ay lubos na kapakipakinabang pagkatapos ng lahat. Si Nathania, ang mga kamay sa kanyang maliit na baywang, ay humihingal at medyo namangha. Hindi ba nakakaramdam ng sakit ang lalaking ito? Bakit tahimik lang siya, baka nabugbog siya hanggang mamatay? Hoy, magsalita ka. Muli niyang sinipa si Lito. Na may ningning sa kanyang mga mata, mabilis na gumawa ng plano si Lito. Nagpasya siyang turuan ng leksyon ang ganid na babae. Pumikit siya, humiga sa lupa, at sadyang pigil ang hininga. 2 beses na tinawagan ni Nathania si Lito, at nang malaman niyang wala itong reaksyon, medyo natarante siya. Imposible, di ba? Palagi siyang nag-iingat sa kanyang lakas at hindi siya magpapatalo hanggang sa mamatay.
Siya ay tumingkayad, at ang kanyang mga daliri ay dumampi sa harap ng ilong ni Lito. Namutla agad ang mukha niya, He's not breathing anymore. Hoy, umayos ka na. Sa gulat, binaligtad niya si Lito at idiniin ang dibdib nito. Nang walang reaksyon, pinalakas niya ang kanyang sarili at ibinuka ang bibig ni Lito, sinubukang magsagawa ng mouth-to-mouth resuscitation. Si Lito ay nagpapanggap na walang malay, nakahiga ng perpekto. Ngunit nang biglang dumaikit sa kanya ang dalawang malamig at malambot na labi, natigilan siya. Sandali. Hindi naman ito ang kanyang intensyon. Kung matuklasan ni Netanya na siya ay nagmimik, baka literal na bugbugin siya nito hanggang mamatay. Noon lang, isang boses ng matanda ang umalangaw-ngaw sa isip ni Lito, "Anak, naka-jackpot ka na, hehe." Sumagot si Lito, "Kung ako ay mapatay, ikaw ang may kasalanan." Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Netanya na hindi pa rin tumutugon si Lito. Mas lalo pang natarante, itinaas niya ito at tinungo ang booth ng doorman. Nang malapit na sila doon, umubo si Lito ng 2 beses at nagkunwaring lumapit, nakatingin kay Netanya, "Anong nangyari?" Nang makita siyang gising, agad siyang ibinagsak ni Netanya sa lupa, "Ikaw ang pinakamarupok na taong nakilala ko. Namatay ka pagkatapos ng ilang suntok." Tinuwanan ito ni Lito, "Mayroon akong mahinang konstitusyon." Gayunpaman, medyo naiinis siya nang makita ang matagumpay na kilos ni Netanya, kaya nagpasya siyang kusa itong ipahiya. Hinawakan niya ang basang labi niya, "Bakit basang-basa ang labi ko? Nanaginip ako na may humalik sa akin. Hindi naman pwedeng sinamantala mo ako habang wala akong malay, di ba?" Mukhang nahihiya si Netanya, "Kalokohan. Paano kita hinalikan? Siguradong nanaginip ka ng maalay." "Oh, nakikita ko." Pinipigilan ni Lito ang pagtawa habang tumatango. Biglang idiniin ni Netanya si Lito sa dingding, itinuro siya at sinabing, "Tandaan mo, huwag mo akong pakialaman o maging interesado sa akin, kung hindi, sasampalin kita ulit." Dahil doon, tumalikod siya at umalis, naglakad palayo. Sa pagtingin sa kanyang mapagmataas at malayong figure, bumantong hininga si Lito, "Ang ganda, pero para siyang lalaki." "Kuya Lito, nakita kong naipit ka sa dingding ng isang dilag." Biglang lumitaw si Henren mula sa kung saan at mahiwagang sinabi. Binigyan siya ni Lito ng isang sulyap, "Alam mo pa nga ang terminong wallpin, medyo uso." Tumawa si Henren, "Hindi ako taong bato, kapag nainip ako magbabasa ako ng ilang nobela." "Anong klaseng nobela ang gusto mong basahin? Action? Misteryo? Urban fiction?" Casual na tanong ni Lito. Nahihiyang sumagot si Henren, "Gusto ko ang mga nobela tungkol sa mga nangingibabaw na CEO." "Lito. Napaatras ng ilang hakbang si Lito, "Mas mabuting lumayo ka sa akin." Maya-maya lang ay nag-ring ang phone. Si Manman Chen ang tumatawag. "Si Manman, Lito, alam kong may pasok ka ngayon at ayokong abalahin ka, pero ang matalik kong kaibigan ay lalabas para sa isang sosyal na pagtitipon. Baka uminom siya kaya pwede bang maging driver ka niya? Mabuting kaibigan. Si General Manager Lin ba?" Tanong ni Lito. "Oo, si Bib ito. Ngunit maaaring may mga hindi pagkakaunawaan siya tungkol sa iyo, kaya huwag mo siyang masyadong kausapin." Sabi ni Manman. Sinabi ni Lito, "Okay." Sinabi ni Manman, "Ang address ay room 288 sa Genio Hotel. Umaasa ako sa iyo. Walang problema." Kahit na hindi siya isang security guard, wala siyang pakialam na protektahan si Biblin. Sinabi ni Lito kay Henren, "Susando ako ng isang kagandahan. Huwag mo siyang takutin. Lumayo ka pagdating ng panahon." Sinabi ni Henren, "Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mananatiling tahimik at lalabas lang kung kinakailangan." Pagkatapos, sumakay si Lito ng taxi papuntang Genio Hotel at nakita ang room 288. Hinugot niya ang kanyang duckball na sombrero, idiniin ang labi, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Sa ganitong paraan, hindi siya dapat makilala ni Biblin. Kumatok siya sa pinto, itinulak ito, at nakita niya ang isang mesa na puno ng mga lalaki at babae. Nilaibot ng kanyang tingin ang silid, at nakita niya si Biblin na nakasandal sa isang lalaki, namumula ang kanyang mukha, nakapikit ang mga mata halatang lasing. Nakaakbay sa kanya ang lalaki. Humakbang si Lito, hinawakan ang palso ng lalaki, at malamig na sinabi, "Huwag mo siyang hawakan." Ang lalaki, na may suot na salamin na may gintong frame, ay malamig na tumingin kay Lito. "Sino ka?" Sinabi ni Lito, "Nandito ako para sunduin siya." "Nako, driver. Hindi ka namin kailangan dito, umalis ka na." Hindi siya pinansin ng lalaking may gold-framed glass, tinalikuran siya. Tumayo si Lito, malamig na nakatingin lang sa lalaking may gintong salamin na frame. Ngumuso ang lalaki, iminuwestra ang katulong sa likod niya.
Kumuha ang katulong ng isang rolyo ng pera at inihagis kay Lito, kunin mo itong pera at lumabas ka. Inihagis ni Lito ang pera sa mukha ng lalaking may gintong rimmed na salamin, na walang pakialam na sinabi, walang halagang pera ang makakagawa ng pagbabago. Aalisin ko si CEO Lin dito. Nanlamig ang mga mata ng lalaking nakasuot ng gold-rimmed na salamin, ang kanyang tingin ay nagkaroon ng nagbabantang tint. Anak, huwag mong tanggihan ang alak at pilitin ko itong isubo sa lalamunan mo. Malamig na tumawa si Lito, kinuha ang isang bote ng red wine mula sa mesa at binasag ito sa ulo ng lalaki. Masyadong nabigla ang lahat para makapag-react. Duguan ang lalaking nakasuot ng gold-rimmed glass dahil sa sugat sa ulo at agad na napaungol sa sakit. Puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakaturo kay Lito, guluhin niyo siya. Si Lito sa loob ay nagmura, iyan ay kalahati nakalimutan niyang hindi siya ang Lito noon. Wala siyang laban sa mga bodyguard na ito. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng isang plano. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, tinutukan niya ng itim na pilak na needle ang leeg ng lalaking may gintong rimmed na salamin. Kabanata 1058. Sa sandaling tinusok siya ng pilak na karayom, ang lalaking may gintong salamin ay bumagsak sa sahig. Siya ay tila isang tao na may mataas na ranggo, ang buong silid ay magulo. Nagmamadali ang mga tao upang suriin ang kanyang kalagayan, at may sumigaw, "Young Master Liao." Sinamantala ang kaguluhan, binuhat ni Lito si Biblin at lumabas ng silid. Nang nasa labas na sila, si Biblin ay tila natauhan at tumingin kay Lito na nakatulala, "Ulong, sino ka?" Ibinaba ni Lito ang kanyang ulo, hindi hinayaang makita niya ng malinaw ang kanyang mukha, at sumagot, "Pinadala ako ni Miss Chen para iuwi ka. Kaya, nag-aalala sa akin ang aking minamahal." Nagsimulang tumawa si Biblin, halatang lasing. Natagpuan ni Lito ang kotse ni Biblin, inilagay siya sa passenger seat, magde-drive na lang, biglang sumulpot si Henren, "Kuya Lito, gusto ko ring sumakay sa kotse." "Sin Lito, umalis ka." Nagmakaawa si Henren, "Kung hindi mo ako pinasakay sa kotse, hihiga na lang ako dito." Nang sabihin niyon, hindi makapaniwalang tumalon siya sa hood ng kotse at humiga. Ang kawalang modo ay tunay na walang hangganan. Naiwan si Lito na walang pagpipilian kundi ang magkompromiso, "Pumasok ka." Humalaklak si Henry na tumawa, nang makamit ang kanyang layunin, masayang sumakay sa kotse. Habang papaalis na si Lito, biglang sumugod ang mga tao palabas ng hotel, na hamarang sa kanilang dinadaanan. "Tumigil ka, nangangahas kang saktan si Young Master Liao at sinubukan mo pa ring tumakas." Malamig nilang tinitigan si Lito, na tila nakakatakot at mabangis. Binuksan ni Lito ang pinto ng kotse, lumabas ng kotse, at nakasandal sa pinto, sinabi niya, "Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na nasaktan ko siya?" "Wala man lang akong ginawa." Natigilan ng ilang lalaking iyon. Talagang hindi nila nakitang kumilos si Lito. Pero, si Young Master Liao was perfectly fine. Bigla siyang nahimatay. "It must have something to do with you," giit ng isa sa kanila. Napangiti si Lito, "Kaya nang walang anumang ebidensya, dumating ka para akusahan ako ng biglaan." Sumagot ang lalaki, "Kung ayaw mong magkagulo, maaari mong bitawan si Biblin. Hindi ka namin pahihirapan." Tumango si Lito, "So sinisiraan mo ako para lang sa kanya." Bahagya siyang nagsalita, "I'm sorry, but I will absolutely not let her go. You better leave now bago ka magsisi." Sinuri ng mga lalaking iyon si Lito at mapang-asar na sinabi, "Walang espiritual na ugat, ngunit masasabi mo pa rin ang gayong mga mapagmataas na salita. Hindi ko alam kung sasabihin kung matapang ka o tanga lang." Dahil doon, pinalibutan nila si Lito, na handang hampasin anumang oras. Hihihi. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang isang mapanuksong tawa mula sa likurang upuan ng sasakyan. Bumaba si Henren sa sasakyan na may ngiti na puno ng pamatay na hangarin sa kanyang mukha. "Who laughing? Tumawa ka pa at papatulan ka rin namin," sabi ng bodyguard na yon. Sumulyap si Henren sa mga bodyguard, pagkatapos ay umiling, 6 na lalaki lang. Nakakatamad. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, sumambulat siya sa pagkilos na may mabagal na matulin at mapagpasyang paggalaw, na walang kahirap-hirap na pinabagsak ang ilang mga bodyguard. Lumipat siya sa isa sa kanila, durog na tinapakan ang kanyang binti. Pagkatapos, lumapit siya sa isa pa at walang emosyong pinitik ang braso niya. Sa sobrang casual na paghawak sa mga ito, umiling siya, wala nang anumang kasabikan. "Pathetic. Ikaw ay walang iba kundi basura," nangunguha kay Bro Lito. "Mga walang modo, mga walang isip." Ang mga bodyguard ay natigilan, hindi pa nakatagpo ng ganitong kakilakilabot na kalaban. Tumakbo. Agad nilang tinulungan ang isa't isa at tumakas sa gulat. Si Henren, na tumalikod,
ay nagtanong, "Bro Lito, dapat pa ba natin silang talunin?" Umiling si Lito, hindi na kailangan. Sinulyapan niya si Biblin na natutulog sa kotse. Iuwi muna natin siya. Matapos makitang ligtas si Biblin sa bahay ni Manman, umalis si Lito. Sa pamamagitan ng kaganapan ngayon, mas naunawaan niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Kung hindi dahil kay Henren, maaaring kinuha si Biblin. Nagpasya si Lito na, anuman ang mga paghihirap, dapat niyang pagsamahin ang 10 mahusay na artifact. Sa pag-uwi, masigasig na sinundan siya ni Henren sa loob, ngunit siya mismong si Lito ang pinagsarhan sa pinto. Lumipas ang isang gabi, at nang sumunod na araw ay dahan-daang binuksan ni Lito ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ito ay isa pang gabi na walang pag-unlad. Ancestor, may mabilis bang paraan para mag-merge? Tanong niya. Nanatiling tahimik ang nuno. Tila naniwala ang ninuno sa bawat hakbang. Pagkatapos maghugas, umalis si Lito para magtrabaho. Gayunpaman, si Henren ay wala sa lugar ngayon, na nagpapagaan sa pakiramdam ni Lito mula sa isang malaking problema. Samantala, sa marangyang mansyon ng pamilya Liao. Malungkot ang mukha ni Drake Liao habang nakikinig sa ulat tungkol sa kanyang kalagayan. Young Master, ayon sa diagnosis ng doktor, ang iyong full body paralysis ay sanhi ng isang pilak na needle tumama sa isang acupoint. Hindi magkakaroon ng anumang mga epekto, sabi ng doktor, na iniharap ang isang pilak na needle. Kinuha ang pilak na needle, bumungad sa mga mata ni Drake Liao ang isang nakakalason na malamig na liwanag, alam ko na ang maruming lansihin ng brat na iyon. Siya ay talagang may lakas ng loob na hilahin ako ng ganyang panlilinlang. Sa tabi niya, isang bogbog at bogbog na bodyguard ang nagsabi, Young Master Liao, ang taong iyon ay may malakas na kakampi. Hindi siya madaling pakitunguhan. Kahapon, kaming 6 na magkakapatid ay nahulog sa kanyang mga kamay. Malamig na sagot ni Drake, wala kayong halaga. Kinuha niya ang telepono at sinabi rito, Master Jiang, kailangan ko ng pabor. Negotiable ang presyo. Pagkatapos ng pag-uusap, binigyan niya ng malamig na ngiti, dare to touch me, and I'll make sure na wala siyang lugar na malilibingan. Kaagad pagkatapos, nagdial siya ng isa pang numero, hello, ito po ba si Miss Lin? Isang lalaki ang nagdala sa iyo kagabi, gusto ko lang i-confirm kung okay ka lang. Kakagising lang ni Biblin, sinusubukang alalahanin ang nangyari kagabi ngunit gumuhit ng blanko at malamig na tumugon, oh, salamat, ayos lang ako. Sinabi ni Drake, nag-alala ako sa iyo kagabi, kaya sinundan kita ng bodyguard ko, ngunit. Kumunat ang noo ni Biblin, anong ibig mong sabihin pero? Napabuntong hininga si Drake, I don't mean to instage, but if my bodyguard isn't mistaken, parang ang lalaking iyon ay hindi nararapat sa iyo. Sinubukan ng bodyguard ko na makialam pero nabugbog. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng inis si Biblin, gayunpaman, hindi niya ito ipinakita at sinabi lang, titingnan ko ang bagay na ito. Salamat, Young Master Liao. Kung wala nang iba, ibababa ko na ang tawag. Magsasalita pa sana si Drake nang marinig niya ang busy signal mula sa kanyang telepono. Si Biblin na iyon ay talagang mahirap hawakan, ngunit gusto ko ito. Isang may kumpiyansang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Drake Liao, sa mundong ito, walang babaeng hindi ko kayang hawakan, ako si Drake Liao, hindi siya magiging exception. Tumayo si Biblin at naghilamos ng mukha, pagkatapos ay tinawag si Manman, mahal, sino ang sumando sa akin kagabi? Sumagot si Manman, ang security guard na iyon ang naghatid ng alak noong isang araw. Ano? Siya yun. Bakit mo hinayaang kunin niya ako? Agad na napuno ng galit si Biblin. May ulterior motive siguro ang lalaking iyon, buti na lang at hindi siya na-take advantage. Nag-aalala, nagtanong si Manman, ano ang nangyari? May nangyari ba? Kinagat ni Biblin ang kanyang labi, naramdamang awkward na pag-usapan ang ganoong sitwasyon, kung tutuusin, mabuti naman ang ibig sabihin ni Manman, hindi bale, wala lang. Sa tingin ko lang ay maaari mong pag-isipang tanggalin ang security guard na iyon. Ha? Bakit? Nagulat si Manman. It can't be because he saw you bathing, right? Pero wala namang nakita sa'yo, mahal, huwag kang masyadong sensitive. Hindi, ayoko lang sa kanya, dapat tanggalin siya. Si Biblin ay matatag. Napabuntong hininga si Manman, sige, sino ang gumawa sa iyo na boss ng kumpanyang ito? Paalisin ko siya. Nakabantay si Lito sa pasukan ng kumpanya nang biglang hilingin sa kanya ng sekretarya ni Manman na pumunta sa opisina. Dumating si Lito sa opisina na nalilito at nagtanong, President Chen, ano ang problema? Si Manman ay mukhang humihingi ng tawad, well. Lito, I'm really sorry, but for some reasons, kailangan mong umalis sa kumpanya.
Natahimik sandali si Lito, bakit? Nag-alinlangan si Manman at sinabing, kasalanan ko ang pagiging walang konsiderasyon. May mga hindi pagkakaunawaan si President Lin tungkol sa iyo. Siya ang investor ng kumpanyang ito, kaya siya lang ang napakinggan ko. Tumango si Lito, dahil ito ang ideya ni Pangulong Lin, wala na akong ibang masasabi. Mabilis na idinagdag ni Manman, hihilingin ko sa HR department na bayaran ka ng 1 taon na sweldo bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin noon. Tumango si Lito, salamat. Kinuha niya ang mga susi sa kanyang bulsa at iniwan sa mesa, dahil hindi na ako nagtatrabaho sa kumpanya, ibinabalik ko na ang bahay sa iyo. Iminungkahi ni Manman, kung wala kang matutuluyan, maaari kang manatili doon hanggang sa makakita ka ng angkop na bahay na lilipatan. Sumagot si Lito, mayroon akong tirahan. Pagkatapos magsalita, tumalikod na siya at lumabas ng opisina. Habang pinapanood ang papalayong anyo ni Lito, nakaramdam ng sobrang sama ng loob si Manman, na naniniwalang siya ay isang taong walang utang na loob. Matapos magawa ang kanyang mga formalidad sa pagbibitiw, umalis si Lito sa opisina. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag dahil ngayon, marami na siyang oras para sa kanyang pagsasanay. Ang taon na sweldo na binayaran ng kumpanya bilang kabayaran ay sapat na para mabuhay siya sandali. Kaya, ang pagbibitiw ay isang magandang bagay para sa kanya. Habang naglalakad siya sa kalye, biglang huminto ang isang itim na sasakyan sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumabas sa kotse ang dalawang matipunong lalaki. Magalang nilang binuksan ang pinto sa likod at tumayo sa malapit. Isang pares ng makintab na leather na sapatos ang unang lumabas, na sinundan ng isang binata na may pambihirang kilos, nakasuot ng gintong mga salamin, na nakatayo sa harap ni Lito. Pinaikit ang kanyang mga mata, kinilala siya ni Lito bilang si Master Liao na nanliligalig kay Biblin sa kwarto noong gabing iyon. Humakbang pasulong si Drake Liao, isang mapang uyam ng ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi, at inilahad ang kanyang kamay, Drake Liao. Sumulyap si Lito sa kanyang kamay, hindi iniabot ang kanyang kamay. Medyo awkward para kay Drake Liao, malamig niyang sinabi, iilan lang ang may karangalan na personal na ipakilala sa akin, makabubuting pahalagahan mo ito. Malamig na tumugon, sinabi ni Lito, wala akong interes na makilala ka. Napangiti si Drake Liao, dahil hindi mo pa alam ang kapangyarihan ng aking pamilyang Liao. Tatakbo ka na parang langaw sa isang cake kung alam mo. Sinabi ni Lito, wala akong oras para makipag-chat sa iyo. Ang gusto ko lang sabihin ay, pagsisisihan mo ito kung maglalakas loob kang maglagay ng daliri kay Biblin. Saglit na tumigil si Drake Liao, ngunit pagkatapos ay humagalpak ng tawa, mukhang hindi mo talaga kilala kung sino ako. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na ako, si Drake Liao, ay pinagbantaan. Nakakaintriga. Agad na naging seryoso ang mukha ni Drake Liao, puno ng pagbabanta ang kanyang tingin, nasugatan mo ang 6 sa aking mga bodyguard, lumuhad ka sa harapan ko at aminin ang iyong pagkakamali ngayon at baka iligtas kita. Kung hindi, bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumingit si Lito, imposible, mag-fast forward tayo, iiwan mo akong walang lugar para ibaon ang katawan ko. Nagulat si Dick Liao, paano mo nalaman? Bahagyang ngumiti si Lito, masyadong maraming beses ko nang narinig ang linyang iyan at ang kinalabasan ay palaging pareho. Ang mga sumusubok na manakot sa akin ay nauuwi sa kawalan ng lugar na makahiga ng kanilang katawan. Saglit na tumingin si Drake Liao kay Lito, bahagyang nadismaya, akala ko ay baka nagkamali ako ng paghusga sa iyo noong gabing iyon, ngunit talagang wala kang espiritual na ugat. Nagawa ko na ang aking pananaliksik na isa ka lamang na security guard, walang anumang maimpluwensyang suporta. Ang isang tulad mo ay sadyang hindi kwalipikadong maging kalaban ko. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa casual na tono, bibigyan kita ng isang araw para maghanda. Pumunta sa Luo Lake Park bukas ng gabi, maglakas loob ka. Hindi sumagot si Lito, tumalikod lang siya at naglakad palayo. Umiling si Drake Liao, itinaas ang kanyang boses, kung hindi ka magpapakita, iyon ang magiging pag-amin mo sa pagkatalo. Kabanata 1059. Bumalik si Lito sa Yunfeng Academy, may dalang bagong kubrekama. Saktong pagbukas niya ng pinto ng dormitoryo ay bumungad sa kanya ang isang chubby figure. Ah! Napasigaw ang tao nang makitang may pumasok, napahawak agad sa dibdib. Walang imek na pumasok si Lito at isinara ang pinto sa likod niya. Ang tao ay isang batang lalaki, isang ulo na mas maikli kaysa kay Lito. Itinuro niya si Lito, namumula ang mukha, ano? Anong gagawin mo? Paano ka basta-basta tumingin sa katawan ng isang tao? Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, sinabi ni Lito, hindi pa ako humihingi ng kabayaran sa emosyonal na pagkabalisa mula sa iyo. Ano ang makikita sa iyong katawan?
Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang kanyang kubrekama sa kama malapit sa pinto. Pagkalatag ng kubrekama, humiga siya. Parang may naintindihan ang bata sa mga kilos ni Lito. Lumapit siya at sinabing, ikaw dapat ang bagong estudyanteng binanggit ni Principal Lo. Sinulyapan siya ni Lito, hindi siya pinansin, at nagpatuloy sa pagpahinga ng kanyang mga mata. Maya-maya, sabi niya, pwede ka bang magsuot ng damit? Kaagad, pinuntahan ng bata ang kanyang damit at pagkatapos ay umupo muli sa tabi ng kama ni Lito, ang pangalan ko ay Kino Tang. Iminulat ni Lito ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, ang pangalan ko ay Lito Argel. Gusto kong matulog ngayon, huwag mo akong istorbohin. Oh, tila napakadaling itulak si Kino at mahiyaing naglakad palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, may kumatok sa pinto ng dormitoryo at sumigaw, oras na para sa pisikal na edukasyon, Beauty Tang. Nang marinig ang boses na ito, sumimangot si Lito. Malinaw na may dalang nakakainsultong tono ang pangalan. Ngunit tila nakasanayan na ito ni Kino, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng galit. Sa halip, sinabi niya kay Lito, kailangan nating pumunta para sa ating physical fitness class. Bago ka lang dito at malamang na hindi mo alam ang daan patungo sa sports field, hayaan mong ihatid kita. Tumango si Lito, tumayo, at lumabas kasama niya. Pagdating sa maluwang na palakasan na puno ng damo, nakita nila ang humigit kumulang 30 estudyante na nagkalat sa paligid, na iba-iba ang taas, timbang, at hitsura. Tinanong ni Lito si Kino, ito ba ang buong student body? Umiling si Kino, hindi, marami pa. Ang ilan ay madalas na lumalampas sa mga klase, at pagkatapos ay may mga eksperto tulad ni Nathanias ang na hindi kailanman pumapasok sa klase kasama ang iba pa sa atin. Nang sisigot na sana si Lito, isang matangkad na batang lalaki ang humakbang, tinulak si Kino sa kanyang daan. Tang Beauty, nangako ka na dalhan mo kami ng inumin. Nasaan na? Nagsalita ang bata na parang mayabang. Namutla si Kino at nauutal, ako. Nakalimutan ko. Nakalimutan mo. Utak baboy ka ba? Bilasan mo at bumili ka. Hinampis niya sa ulo si Kino. Tumango si Kino at bamulong, Kuya Tong, huwag kang magalit. Pupunta ako ngayon. Pagkatapos, lumingon si Tong kay Lito at sinabing, ano ang pinagtatawanan mo? Sumama ka sa kanya. Sumimangot si Lito, magsasalita pa lang, ngunit hinayla siya ni Kino, bamulong, tera na. Habang papunta sa convenience store, nakahinga ng maluwag si Kino, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung tutuusin sa iyong ekspresyon ngayon, malamang na gusto mong makipagtalo kay Tong. Kung talagang nagsimula ka ng isang pagtatalo, tiyak na bubugbugin ka. Napangiti si Lito, palagi ba siyang pumapatol sa mga tao? Tumango si Kino ngunit tila natatakot na magsabi ng higit pa, simpleng sinabing, napakapangangibabaw niya. Bumili silang dalawa ng inumin at binuhat pabalik sa field. Si Tong at ang kanyang mga tauhan ay dumagsa, inagaw ang lahat ng inumin, naiwan sina Kino at Lito, ang mga talagang bumili ng inumin, nang walang kahit isang higop. Habang pinapanood silang nilalamon ang mga nagyayelong inumin, napalunok si Kino. Biglang lumapit si Lito kay Tong, tinapik siya sa balikat, hey. Nilingon siya ni Tong. Casual na sinabi ni Lito, pumunta ka at bumili ng dalawang inumin para sa akin at kay Kino. Nang lumabas ang mga salita, saglit na natigilan si Tong, na parang nabigla para maniwala, at nauutal, ano ang sinabi mo? Inulit ang kanyang kahilingan na may parehong kalmadong kilos, sumagot si Lito, narinig mo ako. Bumili ka ng dalawang inumin, isa para sa akin at isa para kay Kino. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawanan ng mga kaklase nila sa paligid. Ang mukha ni Kino ay namutla sa takot. She hastily explained, Tong, hindi niya sinasadya. Bibili kami ng sarili nating inumin. Nangatwiran si Kino, minisyon nitong si Lito, gusto mong bumili ako ng inumin para sa iyo. Tinitigan siya ni Lito pabalik, 2 beses ko na itong sinabi. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng pananalita? Nabaluktot sa galit ang mukha nitong habang hawak niya ang kwelyo ni Lito, sa institute na ito, walang maglalakas loob na utusan ako ng ganyan. At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mag-utos sa iba? Sino ka sa tingin mo? Sumagot si Lito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. Ang pahayag ni Lito ay ikinagulat ng lahat. Sa takot, si Kino ay lumuhad sa lupa na nanginginig. Sa ugali nitong, tapos na ang bagong lalaki na ito. Oo, malapit na siyang bugbugin, di ba? Actually, hindi mali ang sinabi niya. Talagang gustong-gusto nitong namangbuli ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tumigil ka, gusto mo rin bang tamaan? Nagpalitan ng bulungan ang mga estudyante habang pinagmamasdan sila ng may pananabik.
Nanginginig sa galit ang mga kalamnan sa mukha nitong. Ang mga aksyon ni Lito ay direktang hamon sa kanyang awtoridad. Itinaas ang kanyang kamao, sinubukan niyang suntukin ang mukha ni Lito. Bahagyang ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, hinawakan ang palso nitong. Sa kanyang kasalukuyang lakas, mahihirapan siyang makipagkompetensya kay Tong. Sa kabutihang palad. Malakas na idiniin ng kanyang mga daliri ang isa sa mga acupoint nitong na naging sanhi ng pagkadilim ng mukha nitong sa matinding paghihirap habang siya ay napaungol sa sakit. Kinagat ni Lito ang sulok ng kanyang mga labi, na sinamahan ng isang espesyal na pamamaraan ng daliri. Ang sakit mula sa acupoint na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa anumang iba pang punto. Napaluhod si Tong, natatakpan ng pawis, at sumigaw, "Bitawan mo ako." Kalmadong nagtanong si Lito, "Balak mo pa rin akong saktan?" Hindi. Hindi na. Nakiusap si Tong, bagamat sa katotohanan ang kanyang pagmamataas ay malubhang nasaktan. Ang ibang mga estudyante ay nagmamadaling sinubukang mamagitin, "Stop fighting. Stop fighting." Tinanong ni Lito si Tong, "Gusto mo bang bilhan kita ng mas maraming inumin?" Umiling si Tong, "Hindi na kailangan." Noon lamang binitawan ni Lito ang kanyang pagkakahawak. Namula ang mukha nitong, nakahinga siya ng maluwag habang nakaramdam ng hiya. Mariin niyang tinitigan si Lito. Sa puntong ito, lumapit si Oldlo at inutusan ang lahat na tumayo sa dalawang linya. Humarap si Kino kay Lito at bamulong, "Kahanga-hanga ka ngayon lang, Brother Lito." Sumulyap si Lito sa kanya, "Ang bilis mo akong tawaging kuya." Umiling si Kino at tumawa, "Syempre. Karamihan ay dahil napakatapang ni Brother Lito ngayon lang." Hindi tumugon si Lito sa kanyang pambabola at tumangala para panoorin si Oldlo. Matapos pumila ang lahat sa dalawang hanay, inutusan ni Oldlo ang lahat na tumakbo sa paligid ng field. Naisip ni Lito, ito ay medyo isip bata. Sumunod, nagpatuloy si Oldlo, tumakbo ng 100 laps. "Kung hindi mo natapos, bawal kang kumain." Nagtaas ng kamay ang isang estudyante, "Sir, alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 lap? Maaaring may mamatay." Walang pakialam na sumagot si Oldlo, "Maaari kang magdagdag ng 10 pa." Kaagad, walang nang ahas na magsalita, at ang lahat ay nagsimulang masunuring tumakbo. Sa oras na maabot nila ang ika-10 lap, lahat ay humihingal ng husto. Pagsapit ng 30th round, may mga nakaluhod na sa lupa, hindi na makatayo. Hinawakan ni Matandang Lo ang isang letigo sa kanyang kamay, hinampes ito. Ang tao ay hinampes sa hangin ng 3 talampakan. Tumawa si Old Man Lo at sinabing, "Wala ka bang lakas na natitira?" Pinunasan ni Lito ang kanyang pawis, sa loob-loob na pagmumura, napaka-brutal ng matandang ito. Si Kino, habang tumatakbo at umiiyak, ay nagsabi, "May mas kakaiba pa." Nang matapos siya, narinig nila ang dagendong ni Old Man Lo, "Ano ba ang pinagchichismisan nyo, tumakbo ka pa ng 10 lap." Kasabay nito, dumating ang isang mabisyo na putok ng letigo. Ang pagpapatakbo ng 100 laps na ito ay tumagal ng higit sa kalahating araw, saka lang ito natapos. Lahat ay pagod at napahiga sa lupa na parabang mga patay na aso. Ang mga damit ni Lito ay tila hinayla palabas mula sa tubig, na basang-basa. Ang ilang mga estudyante ay mas malala pa, na direktang dinadala sa infirmary. Gayunpaman, malamang na natatakot kung ano ang iba pang mga trick na maaaring hilahin ni Old Man Lo, walang sino man ang nang-ahas na magreklamo. Matapos magpahinga ng ilang sandali, pumunta na ang lahat sa kantin para kumain. Habang naghihintay na may hain ang malaking plato ng pagkain, napatulala si Lito. Malinis na sopas at repolyo. Ang lahat ng mga estudyante ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Samantala, ninanamnim ni Matandang Lo ang isang paa ng manok sa gilid. Ipinaalam niya sa kanila, na late kayo ngayon, kaya ito lang ang makukuha ninyo. Kapag maaga kayong natapos sa susunod, magkakaroon kayo ng mga paa ng manok. Kahit na ang pagkain ay kakilakilabot, ang lahat ay gutom na sapat upang matapos ito sa loob ng ilang minuto. Nang dumilim, bumalik sa dormitoryo sina Lito at Kino, hila-hila ang kanilang mga katawan na parang tumitimbang ng 1 tonelada. Sa sandaling humiga siya sa kama, nakatulog si Lito. Nagising siya na nakaramdam ng panghihinayang dahil wala siyang panaginip noong gabing iyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang mag-focus sa kanyang pagsasanay. "Anak, marami ka nang naasimilasyon sa 10 banal na artifact kagabi," ang boses ng kanyang ninuno ay dumating sa kanya. Nagulat si Lito, "Ano? Pero hindi ako nagsanay." Sumagot ang kanyang ninuno, "Ang iyong katawan ay umabot sa kanyang limitasyon kahapon, maaaring dahil dito." Si Lito ay malalim ang iniisip. Kailangan ba niyang pahirapan ang kanyang sarili ng ganito para mabilis na ma-assimilate ang 10 divine artifact sa kanyang katawan?
Makatuwiran, pagkatapos ng lahat, ang 10 banal na artifact ay hindi pangkaraniwang mga nilalang. Kung gusto niyang ma-assimilate ang mga ito, ang kanyang katawan ay kinakailangang maging malakas. Bigla niyang napagtanto kung bakit napakabagal ng kanyang pag-unlad, gaano man siya kahirap nagsanay noon. Siya ay patungo sa maling direksyon. Sinong mag-aakala na ang pag-enroll sa paaralang ito ay hindi sinasadyang humantong sa tamang direksyon? Sa pag-iisip na iyon sa kanyang isip, nagpasya siyang bumangon at pumunta para sa ilang malupit na pagsasanay. Gayunpaman, nang siya ay umupo, ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumasakit na parang nabali. Dala ang sakit, nagpalit siya ng damit at nagtungo sa training ground. Hindi pa ganap na maliwanag ang langit, at ang tinutubuan na lugar ng pagsasanay ay nagmistulang eksena mula sa isang horror movie. Si Lito, mabigat ang paa, walang pagod na naglalakad sa paligid ng field, pawis na pawis. Sa di kalayuan, magkabalikat na naglakad sina Old Man Lo at Nathaniel Sang. Kamakailan ay tumama ka sa isang talampas, subukang alamin kung paano malalampasan ito. Iminungkahi ni Old Man Lo. Sumipsip ng lollipop, tumango si Nathaniel Sang. Napabuntong hininga si Old Man Lo, mula nang ipinagkatiwala ka ng iyong lolo sa aking pangangalaga, palagi akong nag-aalala tungkol sa hindi sapat na paggabay sa iyo, ngunit nagawa mo ng maayos. Ngunit hindi sapat. Umiling si Netanya, isang nagyayelong liwanag na bumaril mula sa kanyang peach blossom na mga mata, hindi pa ako sapat na malakas para talunin ang aking mga kaaway. Huwag mong madaliin ang sarili mo, sa talent mo, siguradong makakaganti ka. Inaliw siya ni Matandang Lo. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Netanya ay naakit sa isang figure sa larangan ng palakasan, nagtanong siya, nakasimangot, may tumatakbo ba sa field? Sinundan siya ng tingin ni Old Man Lo at napagtantong si Lito iyon, nagulat siya, sa katunayan, nakakagulat na pagkatapos tumakbo ng 100 laps kahapon, maaari pa siyang bumangon. Kapuri-puri ang kanyang tiyaga. So ano? Napabuntong hininga si Netanya, hindi mo ba napansin? Wala siyang espiritual na ugat. Para siyang punong walang ugat, hindi ito lalago, kahit anong pilit niya. Sayang naman. Pinagmasdan ni Matandang Lo ang papalayong figure ni Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Lito ang 50 laps at pagkatapos ay napaluhod, ganap na pagod. Nang marinig ang mga yabag, tumangala siya upang makita si Netanya na naglalakad palapit sa kanya, iniabot ang kanyang kamay. Si Lito ay lihim na nag-isip, kaya siya ay may mabait na puso. Pagkatapos ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Sa sumunod na segundo, biglang nagpuwersa si Netanya, inihagis siya sa hangin at nahulog sa lupa. Nang makakita ng mga bituin, galit na galit si Lito at napabulalas, anong ginagawa mo? Kalmadong sumagot si Netanya, tinuturuan kita kung paano. Napahinto siya, isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, huwag mong maliitin ang mga tao sa paligid mo. Pagkasabi niya nun ay mabilis siyang naglakad palayo. Nakatayo doon si Lito na nagtataka. Siguradong baliw siya. Kabanata 1060. Nakahiga si Lito sa lupa ng 5 minuto bago siya tumayo at muling tumakbo. Sa pagkakataong ito, natapos niya ang natitirang 50 lap sa kalahati ng oras na ginamit nito sa kanya. Maya-maya, napahiga siya sa playfield. Nang maramdaman niyang hihimatayin na siya sa pagod ay bigla na lang siyang nakarinig ng kalusko sa buong katawan. Kaagad pagkatapos, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang umikot sa kanyang mga meridian. Naguguluhan siya, ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi na siya nakaramdam ng pagod at puno ng lakas. Ito. Napaupo siya, nagulat na nakatingin sa kanyang katawan. Isang boses na puno ng tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, bata, congratulations, nahanap mo na rin sa wakas ang paraan. Tuwang-tuwa si Lito, tila ang kanyang paraan ng patuloy na pagtulak sa kanyang katawan hanggang sa limitasyon ay maaari talagang pagsamahin ang kapangyarihan ng 10 divine artifacts. Tumayo siya at pumunta sa mga gamit sa pag-eehersisyo. Hinawakan niya ang paalang na bar at pinisil ito ng malakas, na nag-iwan ng mababaw na dent sa bar. Siya ay labis na natuwa. Bagamat hindi siya kasing lakas ng dati, nalampasan niya ang mga kakayahan ng isang ordinaryong tao, na nagpapahiwatig na siya ay nagiging mas malakas. Dahil nabuhayan siya ng loob, bumili siya ng almusal at bumalik sa kanyang dormitoryo, at nakita niya ito sa sobrang gulo. Ang kanyang comforter at kutsan ay inihagis sa sahig na may mga bakas ng paa. Umupo si Kino sa sahig, naka-black eye na nagmukha siyang panda. Si Tung ba? Tanong ni Lito na may madilim na mukha. Si Kino, na may hawak na bilog sa kanyang itim na mata, sumirit ng malamig na hangin mula sa kanyang bibig, na nagsasabing, hinding-hindi mo siya hahanapin, hindi mo siya matatalo, siya ay isang tri-spirit root.
Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi, kung gayon kailangan kong pumunta at tingnan kung gaano kalakas ang isang tri-spirit root. Nakarating siya sa dormitoryo nitong, at nakita niyang nakabukas ang pinto ng dormitoryo. Si Tong ay nakaupo sa isang upuan, ang isang batang lalaki ay minamasahe ang kanyang mga balikat, at ang isa naman ay pinapalo ang kanyang mga binti. Kuya Tong, sa pagkakataong ito ay hayaan mong mamulat ang batang iyon sa iyong lakas, sa palagay ko hindi na siya maglalakas loob na guluhin ka muli. Sabi ng batang lalaki na pamapalo sa paa. Malamig na ngumuso si Tong, kung maglakas loob siyang hamanin ako sa harap ng napakaraming kaklase, dapat siyang turuan ng leksyon. Baka sa mukha nitong ang pangangibabaw, ang parusang ito ay maliit, kung maglakas loob siyang muli, kung gayon. Ano naman? Biglang lumitaw si Lito sa pintuan. Naglakas loob ka bang pumunta? Tumingin si Tong kay Lito na may malamig na ngiti. Nang makita niya ang almusal sa kanyang kamay, naunawaan niya, mukhang alam mong nagkamali ka. Tumayo ang mabagsik na paa, naglakad papunta kay Lito, ang bait mo, alam mong magdala ng almusal kay Brother Tong. Kung naging napakatino mo sa simula, hindi ba mas mabuti? Kukuha na sana siya ng almusal kay Lito, ngunit walang pakialam na sinabi ni Lito, sino ang nagsabing para sa kanya ang almusal na ito. Bakit nga pala nandito ka? Tanong ng bata. Itinuro ni Lito si Tong, nandito ako para mag-settle ng score. Dinumihan mo ang aking kama, dapat ay bilhan mo man lang ako ng bago. Gayon din, si Kino ay nataman din, at ang account na ito ay kailangang ayusin, sabi ni Lito nang hindi nagmamadali. Sino ka sa tingin mo? Para ayusin ang account kay Kuya Tong, I bet hindi mo man lang ako matatalo. Tinulak ng batang nakatayo sa harapan niya si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, at ang biglaang pag-atake ng matinding sakit ay nagpangit sa mukha ng bata, na nagmamakaawa kaagad, bitawan mo kaagad. Tinabi siya ni Lito, malamig na tinitigan si Tong. Ngumisi si Tong, kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na ang isang espiritual na walang ugat na basura ay magkakaroon ng ilang mga kasanayan. Si Lito ay hindi nag-abalang makipagtalo sa kanya at direktang sumipa. Hindi rin naging pushover si Tong, agad siyang umiwas paatras, at isang suntok ay agad na nakatutok kay Lito. Sa halip na umiwas, nag-counterpunch si Lito. Sa isang putok, agad na naging berde ang mukha nitong, pakiramdam na parang nataman lang siya ng bakal. Napabuntong hininga siya sa malamig na hangin, at pagkatapos ay nakatanggap ng suntok sa mukha mula kay Lito, na bumulwak ng dugo mula sa kanyang ilong. Nang makita ito, ang dalawang flunkies ay nagulat at mabilis na sumugod para tulungan si Tong. Humakbang pasulong si Lito, hinawakan si Tong sa kwelyo, at malamig na nagutos, dalhan mo ako ng bagong kumot at higaan, humingi ng tawad kay Kinuo, naintindihan mo. Sira ka. Nakaramdam ng hiya si Tong, nang malapit na siyang magmura, pinalo siya ni Lito ng isang dosenang suntok. Nang makita ang sitwasyon, nagpalitan ng tingin ang dalawang bootlicker. Ang isa sa kanila ay kumuha ng upuan, naghahanda na salakayin si Lito mula sa likuran. Bang! Bumagsak ang upuan sa ulo ni Lito. Nabasag ang upuan, umagos ang dugo mula sa ulo ni Lito. Pero hindi siya natamba. Sa halip, iniangat niya ang ulo at malamig na tumingin sa kanila. Holy! Natakot ang dalawa at tumakbo palayo. Kinaladkad ni Lito si Tong sa kanyang dorm room at inihagi sa sahig, humingi ng tawad. Gumagamit si Kino ng pinakulo ang itlog upang paginhawahin ang kanyang namamagang mata. Nang masaksihan niya ang eksenang ito, halos matakot siya sa kanyang kaluluwa. Ang itlog sa kanyang kamay ay gumulong sa sahig. Nakahiga sa sahig, nagngangalit si Tong at sinabing, I'm sorry. Sinipa siya ni Lito, umayos ka. Hindi kita dapat sinaktan. Ang mukha nitong ay halos mabaon sa sahig. It's okay lang. Mahinang sabi ni Kino. Ang kaguluhan ay umakit ng ilang estudyante na nagtipon sa paligid ng dorm room ni Lito. Nang makita nila si Tong na lumuhad at humihingi ng tawad, lahat ay labis na nagulat. Holy! He's so badass, he even dared to hit Tong. Si Tong ay nakipagtalo sa maling tao sa pagkakataong ito, tingnan mo ang dugo sa ulo ni Lito. Hindi ko akalain na si Lito na kadalasang napakatahimik, ay nakakagulat kapag lumalaban siya. Nakuha nitong ang nararapat para sa kanya, palaging nambubuli sa iba. Nagbubulungan ang mga tao sa likod ng kanilang mga kamay, at ang ilan ay pumapalakpak sa kanilang mga kamay sa tuwa. Tumahimik si Tong. Si Lito, na hindi pinapansin ang mga nagkukumpulang tao, ay padebog na isinara ang pinto. Agad na naglabas ng coagulant powder at go si Kino sa drawer, Brother Lito, may dugo ka sa ulo mo. Tinanong ni Lito, paanong mayroon kang mga bagay na ito? Tumugon si Kino ng mapait na ngiti, madalas akong nasasaktan.
Matapos bigyan ng panimulang paggamot ang pinsala ni Lito, kinuha ni Lito ang kanyang almusal mula sa kanyang bulsa at nagsimulang kumain ng walang pakialam. Nagtataka, nagtanong si Kino, Brother Lito, may tanong ako. I hope you don't mind. Magtanong, tugon ni Lito. Iniunat ni Kino ang kanyang leeg, nagtanong si Kino, malinaw na wala kang anumang espiritual na ugat, paano mo nagawang talunin si Tong? Ito ay isang pangunahing pagkakaiba ng espiritualidad, hindi isang bagay na kayang tumbasan ng pagsusumikap. Tumugon si Lito na may mahinang ngiti, walang mahirap sa mundo, basta ikaw. Sabik na sabi ni Kino, handang sumuko. Iritableng tumingin sa kanya si Lito, handang magpumilit. Nang marinig ito, halatang nasa sabik si Kino, kung gayon, sa palagay mo ba ay may shot na ako? Ang aking espiritual na mga ugat ay nasa unang baitang. Hindi ako humihingi ng marami, gusto ko lang maging katulad mo. Sinuri ni Lito si Kino saglit, pinapansin ang kanyang tangkad at konstitusyon, bago bumaantong hininga. Mahirap. Matapat niyang sagot. Agad na nalante si Kino at ibinaba ang kanyang ulo sa kalungkutan. Pero, nag-iba ang tono ni Lito, dahil tinawag mo akong Kuya Lito, matutulungan kita. Agad na naramdaman ni Kino ang labis na kagalakan at luluhod na sana sa harap ni Lito, salamat, kapatid na Lito. Umuwi si Manman Chen upang makita si Biblin na naglalagay ng face mask. Niyakap niya si Manman, mahal, bakit parang hindi ka masaya? May naranasan ka bang problema sa trabaho? Inihagis ni Manman ang kanyang bag sa sofa at humiga dito, ibinaon ang kanyang mukha sa mga cushions, masyadong masama ang pakiramdam ko para sa kanya. Iniligtas niya ako noon, ngunit tumayo lang ako at pinaalis siya. Tinanggal ni Biblin ang kanyang maskara sa mukha at itinapon ito sa basurahan, at sinabing, security guard lang siya. At saka, binayaran mo na siya. Huwag kang masyadong malungkot. Pero si Lito, magaling talaga siya, napabuntong hininga si Manman. Maglalagay na sana ng moisturizer si Biblin sa kanyang braso. Nang marinig ang pangalang, Lito, natigilan siya. Anong sabi mo? Tumingin siya kay Manman. Natigilan si Manman, di ba sinabi ko lang na magaling talaga siya? Hindi, ano ang pangalan niya? Tinitigan ni Biblin si Manman. Si Manman, na walang kamalay-malay sa nangyayari, ay mahinang sumagot, Lito Argel ang pangalan niya. Hindi ko pa ba nabanggit iyon? Bang! Nalaglag ang bote sa kamay ni Biblin Moyen sa sahig. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Manman, ano ang hitsura niya? Gaano siya katangkad? Sabihin mo sa akin dali. Nagulat si Manman sa kanyang biglaang pagkilos, nauutil, Bib, anong nangyayari sa iyo? Niyugyug siya ni Biblin, sabihin mo sa akin, ano ang hitsura niya? Nag-isip sandali si Manman, malamang mas matangkad siya sa akin, medyo gwapo, at hindi masyadong nagsasalita. Nang marinig ang kanyang paglalarawan, nawala ang kulay sa mukha ni Biblin, pagkatapos ay umupo siya sa sofa at nagsimulang umiyak at tumawa. Natakot si Manman at tinapik si Biblin, mahal, ano ang nangyayari sa iyo? Si Biblin, na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ay nagsabi, hindi ko pa nasabi sa iyo, ang taong nagligtas sa akin ng ilang beses 7 taon na ang nakalipas at pagkatapos ay nawala, ang kanyang pangalan ay Lito. Ah! Nahirapang paniwalaan si Manman, hindi ito maaaring nagkataon lang. She thought about it, hindi tama, ayon sa sinabi mo, ang lalaking iyon ay napakahusay sa martial arts, ngunit hindi ko nakitang ganoon kalakas ang security guard na ito. At saka, dapat ay napakayaman niya, bakit siya magtatrabaho bilang isang security guard? Pagkatapos ng kanyang mga salita, tumahimik si Biblin, gayunpaman, kailangan ko siyang makita. Ngayon, sa pag-iisip, kakaiba na hindi ko nakita ang kanyang mukha sa mga nakaraang pagtatagpo. Alam ni Manman na ang taong ito ay isang mental block para kay Biblin, at tumango, walang problema, hindi siya makakatakas. Tutulungan kitang ayusin ang isang pulong sa kanya. Dahil doon, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Lito. Gayunpaman, naputol kaagad ang tawag pagkatapos ng 2 ring. Si Manman ay gumawa ng ilang magkakasunod na tawag, ngunit lahat ay walang awa na nag-ambala. She muttered, baka galit siya. Sinabi ni Biblin, dapat mo akong tulungan. Hindi ako mapakali nang hindi ko siya nakikita. Sinabi ni Manman, marahil ay abala siya sa ngayon, susubukan kong tumawag muli mamaya. Samantala sa Luo Lake Park. Matapos ibaba ang tawag ni Manman, agad na pinatay ni Lito ang kanyang cellphone. Habang naglalakad sa tabi ng lawa, nakita niya ang isang marangyang sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada. Habang papalapit siya rito, bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas si Drake Liao mula sa loob. Lito. Drake Liao curled the corner of his lip,
I'm genuinely surprised, didn't expect you to have the courage to show up. Nagkibit-balikat si Lito, inaakala kong mayroon akong ilang libreng oras sa aking mga kamay, maaari ring kunin ang aso para sa ilang pagsasanay. Naging malamig ang ekspresyon ni Drake, malungkot niyang sinabi, nasa mood pa rin para sa mga ganyang biro. Ginagarantiya ko sa iyo, pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Si Lito ay mukhang composed, hindi ko itatanggi, isa sa atin, talaga, ang magsisisi nito. Ngumisi si Drake at iminuwestra ang sasakyan, Master Jiang, umaasa ako sa iyo ngayon. Bumukas muli ang pinto ng kotse, mula sa mga anino ay lumabas ang isang manipis na matangkad na figure, na nagbigay kay Drake Liao ng isang mapuputing ngipin ng ngiti. Pagpatay ng manok gamit ang kutsilyo ng butcher, Master Liao masyado kang maingat.